See you again, Sydney. Hello, Canberra. Guys, I met a friend here at the bus. Hello. Sabay. Para may exposure. Hindi. So, may nakarating na tayo ng Australia, pero yung panlasa ko, vegan longganisa. Hi, Internet. What's Love your you. name? Great. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. Bye-bye. Hi guys! Before lang tayo mag-start ng video, I just have a small favor to ask. So isa tayo sa mga napili na mag-represent sa Japan for the Klook Creator Verse. So if you all want to vote for me as your favorite male creator, sobrang ma-appreciate ko talaga kung feeling nyo yung content ko naka-help sa inyo, naka-entertain, naka-inform, naka-inspire sa inyo. I hope na you support me. Medyo mahirap kasi syempre 110 content creators from all over the world, tapos from 16 different countries, yung iba talaga like millions of followers, pero we can give it a try pa rin naman. Naniniwala ako sa inyo. Wag na naman tayo mag-expect ng sobra, pero let's fight guys. If you think na deserve ko, please do vote for me. Ilalagay ko yung link dyan sa description box or sa comment section. And yeah, go Team Philippines! So voting is only from August 8 to August 15. So 1 week lang yung voting period. I hope meron kayong kahit mga 1 minute of your time. Mabilis lang naman. But thank you guys! Hi guys! Welcome back to my channel. So today, today we have to say see you again next time, Sydney. Because we are traveling to another city here in Australia. We are going to the capital of Australia, Canberra! Actually, wala masyadong nagpupunta sa Canberra, no? Hindi siya masyadong sikat. Siya yung capital ng Australia, pero pag naririnig natin yung Australia, lagi nating iniisip Sydney, Melbourne, Brisbane, no? Ang Canberra, wala masyadong pumupunta doon, so pupunta tayo. Since walang pumupunta doon, tayo na lang yung magpunta. I just wanna see how it looks. I will spend 3 days there, 2 nights and 3 days. Bus lang siya from Sydney. So from Sydney, I think 3.5 hours lang siya na bus ride. So tignan lang natin kung anong meron doon. Sabi nila mas malamig daw doon kaysa sa Sydney. Although ngayon sa Sydney lumalamig na. Ng mga first few days natin kaya ko pa mag t-shirt, di ba? Ngayon hindi ko na kaya mag t-shirt, ang lamig niya na. Tapos sabi nila mas malamig pa daw sa Canberra. So tara, punta tayo. Ay, actually, nag-book na kasi ako ng bus. Research ako guys, ang bus options pwedeng Murray's ba to? Murray's Coaches and Greyhound Australia. So si Murray's kasi 3 trips lang siya a day, parang isa sa umaga, 2 sa hapon. Pero si mali. Ulit. Si Greyhound pala. Si Greyhound Australia, 3 trips lang siya, isa sa umaga, 2 sa hapon. Pero si Murray's, wait nga, search ko nga yung pronunciation ng Murray, okay. Murray, so Murray's, si Murray's coaches, meron siyang trip every hour. Although kagabi, bago ako matulog, nag-book na ako ng ticket ko for ngayon, kasi chinek ko yung gusto kong time, parang 5 seats left na lang. Marami naman sila every hour, merong departure, like from 6 in the morning yata until mga 5 in the afternoon, ganun. Basta parang almost every hour. Pero ang gusto ko kasi is 1 PM. Kasi 11 ang check-out ko sa hostel. Sabi ko baka maligaw ako, ayoko ng 12. So sabi ko 1 na lang. Tapos ngayon naman nagsisisi ako kasi ang aga ko pala. Yeah, 11:05 pa lang, may 2 hours pa tayo. Actually dyan lang yung sakayan sa may Central Station. Kung naalala nyo yung first hostel natin sa Wake Up, Sydney. Malapit siya sa Central, di ba? Actually dyan lang, walking distance lang. Nag-alat lang talaga ako ng 2 hours, baka lang maligaw ako. Pero feeling ko, malapit lang pala. Anyway, ang pamasahe is 49 AUD or siguro mga 1,800 pesos. Take note lang guys, nakasulat dun sa ticket na ang baggage allowance per person 32 kilos yung maximum, na isang bag lang yata na 32. Tapos pwedeng isang hand carry, pero bawal daw yung may gulong. So bawal yata yung maliliit na hand carry. Parang dapat backpack lang kasi pwede. Basta kakasya daw sa overhead compartment tsaka sa or under your seat. So you can bring 2 bags. Isang 32 kilos and isang hand carry. We're gonna miss Sydney. Mamamiss ko maglakad-lakad dito everyday sa CBD. Kain kaya muna tayo kasi 2 hours pa naman. Sige, if may madaanan tayong kakainan, kumain na lang muna tayo. Bye CBD! Super aga talaga natin. Saan kaya tayo kakain? Ay, Market City. Ay, ito KFC. Pwede ba ako mag-KFC? Hindi pa ako nag-fast food na ako, Hungry Jacks. Pero hindi pa ako nagma-McDo, hindi pa ako nag-KFC in this
whole trip. Pang 8 days ko na sa Australia. Baka pwede na. Pwede na ba? Baka may magalit na naman. Nag-Australia para mag-fast food. Ang KFC. CCTV, tara. Masa walang tao? Ba't ganun? Bukas na ba sila? Tao po. Walang tao sa KFC. Tara KFC tayo. Baka may kakaiba sa tinda nila. O pwede na yun. Pang 8 days ko na. Pwede na ba ako natin fast food? Full menu. Eat in. Para malaman nyo rin kung magkano ang KFC dito. Shared meals. Meron silang ganun. Shared meals. Everyday value. Boxed meals. Chicken. Burgers. So, doon tayo sa everyday value. Ay, oo nga. Mura lang, no? Ito kung gusto niyo mga $10 lang. Dito pala sa KFC, ang mura na kainan. No? Mga 400 lang. 300 plus. Ito, boneless dinner. 9. Packed lunch. May burger, may fries. Ito may chicken, may fries. Ito, burger. Ano yan? Stock snack. Ano yan? Ay, wait lang. Ang ano ko daw, ang bagal. Sabi niya, are you still there? Bawal dito yung mabagal mag-decide. Guys, mag-lunch muna tayo dito. So, nag-KFC tayo dito for the first time. So, may chicken. So, 3 piraso. Isang parang buong, ay, ano ba to? Breast part. Tapos ito parang chicken finger. And then ito, chicken wings. Pero, di ko alam ba't nawala yung isang, di ba dapat pa ganun yun eh? Yung wings pa ganun. Naputol yung ganun. Wait lang. Pwede bang magreklamo? Charing, attitude. Tapos pupunta ka doon. Excuse me. Do you know chicken wings? Is this a wings? Where is the oh my gosh, I forgot the name of the bone. Okay, apologize, it's okay. I will not complain anymore because I cannot explain myself. Do you know wings? How can this fly if there is no like the feather? Oh my gosh, it's okay. I'm just gonna eat this. I'm so sorry for being rude. So, the chicken wings yan. Tapos mashed potato. And then, French fries. And Pepsi. So this is 9.75 AUD or mga 370. Mura pala ang fast food. Kumakain tayo ng laging 1,000, di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Pag kumakain sa fast food, huwag kayong magagalit kasi hindi tuloy natin nalaman agad kasi sabi ko ayoko munang kumain sa fast food kasi kailangan may cultural immersion, kumain muna ng mga pagkain dito. Although yung mga kinain ko naman, mga Thai food, Japanese food, at least nalaman nyo. Kung magpunta kayo dito at nagtitipid kayo, KFC, less than 400 pesos. Grabe yung juicy, ang juicy. Yun yung una kong nalasahan, pag yung juicy niya. What's this? Tissue. Marami silang binigay na ganito. Tissue pala to. So kung magkakamay ka nga naman, no? Ay, hindi siya tissue. Oh, tissue. Ayan, parang wet wipes. Okay, nice. Pero wala akong kutsara para sa mashed potato kasi ito. Wait lang, baka may kuhaan ng kutsara dun. Try natin yung fries. Kasi dun sa Hungry Jacks, maalat yung fries nila. Which, gusto ko naman na maalat. Pero ayun talaga as in super alat. Okay. Mas less maalat to. Ito mas more on maano siya. Hindi siya parang crunchy. It's more of lasang-lasang mo talaga yung patatas. Mas may konting asin. Usually napapansin ko sa ibang mga restaurant ng fish and chips, hindi muna nila nilalagyan ng asin kasi meron na silang, ikaw na magde-decide kung gaano kadaming asin yung gusto mo. Okay? Yeah. Mashed potato. Potato tornado. Naalala ko na naman si River ng PBB. Di ba parang may gano'n sila? Mashed potato. Potato tornado. Patatas, tsaka chicken. Carbs pala to. Kainin ko muna yung chicken na kalahating wings pala. May kalapati sa loob ng KFC, guys. Kasi hindi nila sinasaway. Hi, kalapate.
Medyo na-miss ko lang yung unli gravy kasi ang dami kong chicken tapos wala na akong masawsawan. Wala, hindi yata uso yung unli gravy dito, no? Sa Pilipinas kasi yan, ginagawa nating ulam yun, eh. By the way, flex ko lang yung jacket ko. Kung naalala nyo, ito si Blackie. So si Blackie, lagi ko tong kasama sa lahat ng winter trips. From Asia to Europe, and now, you are in Australia, Blackie! So nabili ko lang to sa ano, ukay-ukay, sa ano, night market sa Vietnam. Mga 800 pesos lang to. Pero ang dami niya nang napuntahan. Saan makakarating ang 800 pesos mo? Ito yung dati kong hostel pala, yung first day. Wake up Sydney. Tapos, ayan lang. George Street, CBD area. Tapos doon naman Pitt Street, pa Central. Sobrang ganda rin ng location. Central, Pitt Street, George Street, ito yung tram. Tara, sa Pitt Street tayo. Kasi doon yung sakayan ng bus dito sa kabila. My God guys, di ba ito yung dati kong hostel? Tapos ito yung Central Station. Pinakita ko na rin sa inyo yung Central Station. Ayun na pala yung bus. Ayun o, nakasulat Murray's. Murray's yung yan, ito. Yan na kaya yun? Kasi 12:06 pa lang. Baka tapos na yung 12. Baka pang 1 na to. Sige, try natin pumunta. Pero ang aga ko, 1 hour. 1 hour early. Mag-CR muna tayo. So ang antayan ng bus guys, nandito lang sa labas ha. Hindi na kayo papasok sa Central Station. Kasi sa Central Station, mga train doon. Sumakay din tayo dyan nung nag-bonday tayo, di ba? Nag-day trip tayo. But yan, ngayon naman. Hello! Bye, Sydney! Ayan guys, ito na yung bus. And then meron silang office dito. Yan, makikita nyo naman dito. Murray's, Canberra Express. Guys, mag-boarding na tayo. So, 12:30 pwede lang sumakay. 1 PM pa yung ano ko. Tapos nag-book lang ako online sa mismong website lang nila. Search lang online ng marami mas-search nyo yan sa Google lang. Like, bus from Sydney to Canberra. Tapos may QR code. I-scan lang nila. Tapos nilagay ko na yung luggage ko sa baba. And then binigyan nila ako ng seat number 8A. Ito na yung bus guys. Pinupuno pa lang. Isa lang ako sa mga nauna. Tapos merong compartment. Kasya naman yung bag ko dito. Or, actually kahit may gulong, feeling ko, ay hindi. Medyo maliit pala. Or ilagay nyo dito sa may seat nyo. Mga seats nila. So, wala nga lang siya yung ganun, parang tray. Okay. See you again, Sydney. Hello, Canberra. Guys, I met a friend here at the bus. Hello guys, I'm Solu and I'm going to Canberra right now. Yeah, he's from Nepal, but he's going to study here in Australia, right? Yes, I'll be studying in Canberra and my study will begin from this week. Okay. How long are you gonna study? 3 years? 2 years. 2 years. Oh, nice. I'll be studying Masters in Data Science. Masters in Data Science. data science. Yes. Is it like for IT or no? Yes, it's somehow related. Oh, wow. I think you'll have like huge pay for that. I hope so. Guys, I'm asking So, Utsam, so why is he good at English? I'm asking if most people in Nepal speak in English. You said most of the younger people, the younger people. yeah, those who have got access to the education, they Oh, who do. go to the school or Yeah, that? Okay. yeah, they do. We are taught English from since we are kids. Okay. The people from the rural areas, Not most of, really. yeah, Okay. since they don't have any access to English or any education, Okay. they don't really know Mhm. any other languages than Nepali. Okay. But when I look at your face, it feels like you have another Asian. Yeah, yes. We have two type of, let's say, genes or somewhat. Yeah. One is one seems to like more like Asia, More Asian. Yeah. and one other seems more like Indians. Oh. Since we are between China and Asia, Okay. Yeah. we Oh, yeah. we are So you're at like least a we are mix of both. Yes, Yeah. yes. Yeah. Oh. So because when I look at you, I couldn't tell that you're from Nepal. I feel like you're from other parts of Asia. Yeah. I get that a lot. Yeah, really? Yeah, So your face is not very common in Nepal, or is it? it's quite common actually in the mountain areas. Okay. Do you live in the big city or in? I live in Pokhara.
Pokhara. Yes. Is it a big city or more? This is big city. Big city. It's the second famous city after Kathmandu. Oh yeah, I know. So Pokhara is nice. Okay. Yes. Okay. Yeah. Let's say we are from different clans. Different clans. Yeah. And but in reality, we all come from same genes, Okay. same Asian genes. Asian scenes. Yes. Or do you have like, for example, if you're from the north, you're more Asian. If you're from the south, you're more... Yeah. Is it like that? Yeah, just like that. Yeah. Ah, okay. In the north, we can find more people who tends to look like more Asians. More Asians in the north. Okay. Meanwhile, in the south, you can find people who looks more Indians. More Indians. Oh, okay, got it. Do you know any like best spots in Nepal to visit? If This ever- sport. Yeah. Or Uh, if ever I plan to visit Nepal, what could you suggest? well, I'm from Pokhara, so I don't know any other places. Yeah. Beside that, Okay. but are you into trekking? Yeah, I can trek. Yeah. Yeah. If you can trek, then I would recommend to go to Kori, Kuri. Okay. Poon Hill, Kumaidara, Gandruk. Okay, those are like mountains. Yeah, mountains, Okay. all mountains. You can take up to like 2-3 days to To hike. yeah to hike. I mean, I'm gonna sleep in the mountain. Yeah. Oh, like camping, like. Yeah, not like camping, but there are taverns, old taverns there. Okay. You can, Do I need to take a tour or I can do it by myself? it depends at all. Okay. Is it safe if I do it by myself? I guess it's safe. Okay. So you can say that Nepal is generally safe, like the whole Yeah, country. yes, Oh, that's yes. nice. Yeah. Besides that, there are also other places near the city Pokhara. You Okay. can see the mountains. You can visit the Fewa Lake. You can visit Sarangkot, and many other things. All right. Yeah. I'll take note of that. Yeah, Thank you so much. the Buddhist, The northern are Buddhist. mainly Buddhist. Meanwhile, the southern and the middle people are mainly Hindus. Hindus. Yeah, Oh, okay. So those are the two main religions, Buddhism and Hinduism. yeah, and there also are quite a few number of people who are Christian and Muslims. Oh, they're Christians. Muslims. Do you mind me asking what is your religion? I'm Buddhist. You're Buddhist. Yes. Oh, okay. So like Buddhism is more like China, right? Chinese. I'm sorry. Is Buddhism more of like the Chinese culture? Actually, Buddhism was originated from Nepal. Oh, really? Buddha, do you know Lord Buddha? Oh, Lord Buddha was born in Nepal. Buddha was born in Nepal. Yes. Okay, that's a good fun fact. Buddha was born in Nepal, and he was born on the southern part of Nepal, called Lumini. Okay. But Buddhism is famous is mainly the northern part of Nepal. Oh, Buddha was born in the south, but Yes. now Buddhism is famous on the north. Yes. Oh, okay. Say goodbye to the video. Nice to meet you, Zab. Good luck in your journey in Australia. Good luck to you too. Subscribe to his channel. Yeah, thank you. Thank you. Bye. Yung guys, nakarating na tayo dito sa Canberra. Medyo malamig siya. I think maglalakad lang ako kasi yung pinok ko na hostel is chinek ko na yung address before. I think walking distance lang ako dito. Mga 8 minutes lang yata. Malamig dito. Wait lang. Ano yung sabi niya? Ito yung Canberra, guys. Medyo maulan ngayon. Umaambon kanina sa biyahe. Ayan. Quiet city lang din siya, no? Or baka kasi maulan kaya quiet city lang siya. Canberra, guys. So yan, di ba kasi medyo matagal yung biyahe, 3.5 hours. Ang dami namin napagkwentuhan ni Usop. So, sabi niya, ang Australia daw, karamihan sa mga cities is nasa coastal. Di ba, malaki yung Australia. Pero doon ko lang na-realize, oo nga no, tignan natin sa map. O, tignan mo. Ito yung mapa ng Australia, no. Pero karamihan sa mga cities niya, nandito sa may coastal, sa may dagat, oh. Ito, ay, ayaw niya. Brisbane. Tapos yan, Sydney. Tapos ito, katabi ng Sydney, Canberra. Tapos ito naman, next natin pupuntahan, Melbourne. Tapos ito, Adelaide, no? Nasa may ano siya, nasa may dulo. Tapos sobrang laki ng Australia. Di ba itong mapa ng Australia? Sobrang laki niya. Pero actually, 20 to 30% lang yung lupa na
yung anong tawag sa livable, parang inhabitable. Inhabitable. So parang yung 80% mga ganun is uninhabitable. Sabi ko, paano naging ganun? Bakit uninhabitable yung 80%? Yung pala, kapag nandun ka na sa may gitna, usually yung mga nasa coastal areas, yun yung mga livable areas kasi okay pa yung weather. Pero kapag nandun ka na sa may gitna ng Australia, hindi na pala okay yung weather doon. Yung marami na mga disyerto doon, sobrang init. So parang hindi siya livable na lugar. So sabi ko, paano nagagawa ng Australia na maging mayaman kung ang daming lupa na hindi nila natitirhan. Yung pala, kahit hindi sila natitirhan, rich ang Australia sa mga natural resources. So dun sa mga areas na 80% na walang tumitira, meron pa rin sila nakukuha ng mga natural resources like yung mining, nakakakuha sila ng mga gold, coals, copper, basta mga ganong resources, tapos ine-export nila. So kahit ganon, ang laki pa rin ng kinikita nila. Tapos maganda rin yung kanilang education system, nakapag-establish din sila ng magandang financial hub sa Sydney, ganon. So even though maraming parts ng Australia ang hindi natitirhan, sobrang yaman ng bansa nila, no? Tapos maganda rin yung gobyerno daw nila. And then marami nagtatrust ng mga investors kasi nga sobrang ganda ng policies ng government nila. So ang daming willing mag-invest sa Australia. So nagiging mayaman yung bansa. Yun guys, medyo lumalakas yung ulan. Wala tayong payong. Nakapayong na yung mga tao. Sige, 10 minutes lang naman to. Tiisin na natin para makapag-check-in na tayo. Let's go. Mas malamig dito sa Canberra guys kaysa sa Sydney. Parang dito feel mo talaga yung winter. May McDonald's, Anytime Fitness. Yan o. Medyo quieter city lang siya. Kasi mga local, parang mga local lang yung nakikita mo dito. Kasi hindi siya masyadong tourist spot or hindi talaga, no? Hindi siya tourist area ang Canberra. Pero gusto ko lang talaga mapuntahan kasi wala kang nagpupunta dito. Sabi nung na-meet ko sa bus si Usop, magiging maulan daw dito sa Canberra in the next 3 days. Sabi ko, oh my god, 3 days na nga lang ako dito sa Canberra. Buong araw ko pa dito magiging maulan. Buti pa siya nag-check ng weather. Pero aminin niyo naman, ang cute niya, no? Sabi ko nga, ganun ba itsura ng mga taga Nepal? Kasi kung ganun yung itsura, our next country is Nepal. yun na yung next natin na pupuntahan. Saka ang bait pa niya, no? Pero wag niyo naman ako masyadong ilaglag kasi hiningi niya yung YouTube channel ko. Mababasa niya yung mga baka maintindihan niya yung sinabi ko. Okay lang, totoo lang naman na. Wala naman ako sinasabing mali, totoo lang naman, di ba? May tsura naman talaga siya. Na guys, nakita ko na yung hostel ko. Ito pangalan niya, The Little Drifter. Ang ganda ng neighborhood. Tignan nyo, oh. Sobrang city na city yung neighborhood ko. Hindi mo kaya. Parang naka-hostel ako sa BGC. Ganda ng neighborhood. Yan, tara, check-in lang tayo, guys. So, ayan, ang pangalan din niya is Little Drifter Canberra. So mga 2,100 din yata to. Parang kapresyo siya nung sa Sydney na hostel ko in the Pod, Sydney. Pero ito mas nasa siya, medyo social na neighborhood. Ayun, meron pang mga ganyan-ganyan. Ganda naman, may mga upuan-upuan lang sila dito, oh. Tapos may mga puno. Ang ganda siguro nito pag autumn. Nalagas na kasi yung winter na kasi. Yung reception guys, inaantay ko lang kasi on break siya. Sabi 5 minutes, may nakasulod dyan. Meron namang elevator. Here's yung bed ko. Tara, labas tayo. Ito yung common bathroom guys. Mag-separate yung lalaki at babae. So yan, meron naman tayong sink dito. May dalawang shower area. And then may dalawang toilet. Yan. Ito yung hallway ng 3rd floor. May iba-ibang rooms dyan. Dito sa
Sa third floor parang hostel type. Sa second tsaka sa first floor mga private rooms. Yan, meron din ditong billiard pala oh. May billiard area. May TV area. Ayan, may mga nanonood na eh. TV area. Tapos dito sa second floor meron ding living space. Ayan oh. Cutie. Tapos doon sa labas, nahiya. Pumasok ako. May mga nanonood doon. Pwede kayo makipag-bonding. Billiard. May mga saksakan dito. Tables kung gusto mo mag-work. Tapos sa labas, merong outside area. Pwede kayo. Ay, ang ganda. Yan ang cute, guys. Merong area na pwede kang mag-chill. Kaso maulan kasi basa yung floor. Ang cute dito ng area, oh. Ang cute! Pwede ka mag-picture-picture dito, oh. Nabasa na yung mga sofa nila. Tapos kita natin sa labas ang Canberra. Ang ganda, no? Ang ganda guys, highly recommended. Little Drifter. Pag pupunta kayo sa Canberra, 3.5 hours lang naman siya na bus sa Sydney. Kung for example, marami kayong time and then wala na kayong magawa sa Sydney, punta na lang kayo sa Canberra. 3.5 hours lang. Pwede kayo magstay dito sa hotel na to. Oh, hostel yung third floor. May mga private room sa first and second floor kung gusto niyo ng privacy. And then of course, meron pa kayong 5% discount if magbubook kayo ng mga hotels niyo sa Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook. Ang cute. Actually, nakukita na ako dito sa Canberra kasi parang laid back siya na city pero maganda. Modern laid back. Total, nandito na lang din tayo sa Canberra. Siguro mapapatanong kayo, bakit Canberra yung capital ng Australia? Hindi naman sikat. Di ba pag sinabi kasing Australia, yung pumapasok sa atin, Sydney, Melbourne, Brisbane. The reason is because of the maraming factors, pero isa sa mga big factor is because of the rivalry between Sydney and Melbourne. So yung Sydney tsaka Melbourne, sila kasi mga big cities dito sa Australia, no? And then lahat, parehas sila medyo how do we call it? Progressive. Basta parehas sila magagandang cities. And ayaw mag-give up ng isa sa kanila na maging city. For example, ayaw ni Melbourne na maging maging capital si Sydney. Ayaw din ni Sydney na maging capital si Melbourne. Laging may rivalry din sa kanila. Even sa mga football ba yun? Or sa mga, di ba may mga sports din? Laging may rivalry talaga yung Sydney tsaka Melbourne. So, walang nag-give up sa kanila. So, sabi nila, okay, let's create another capital in between. So, diba, ito ang Sydney, tas Canberra nasa dito, tas Melbourne. So, ang Canberra, nasa gitna siya ng Sydney and Melbourne. So, sabi nila, okay, let's meet halfway. Gawa tayo ng capital sa gitna, Canberra. Actually, itong city na to, it's a planned city. Kumbaga, ano talaga siya, how do I say it? Hindi naman siya artificial, pero well-planned. Hindi siya parang city na, okay, naging city siya bigla, no? Well-planned siya, kasi nga, ito yung sinabi nila na parang medyo futuristic and modern na city din dito sa Australia. So, yun yung reason kung bakit Canberra yung naging capital, hindi Sydney and hindi Melbourne. Kasi ayaw mag-give way ng bawat isa. So, nasa gitna na lang, nasa Canberra. So, dito rin yung mga major na mga government offices, nandito siya. Hindi siya ganun feeling ko hindi siya ganun busy kasi nga, ano naman siya hindi siya puntahan ng mga turista, ng mga tao. So, kung gusto mo ng laid back vibe Australia, mas maganda yung hostel o mas hindi siya magulo, konti yung tao. Tara, punta tayo sa baba. Feeling ko naka-hotel ako kasi parang wala naman masyadong, pati dun sa hostel namin parang wala namang tao. Ay, Tagalog kayo? Mag-hi ka sa vlog. Hello! Anong pangalan mo? Ako po si Paul from Baguio. Ah, solo traveler ka? Ay, hindi po, student po. Ah, student ka dito? Dito ka nag-aaral sa Canberra? Opo. Wow, iba talaga. Hello! Yan guys, may nakita pa tayo ng estudyante taga Baguio daw siya. Dito rin siya sa Canberra. Marami naging estudyante dito. Pero cute yung sala. Alam mo, dati pinangarap ko rin mag-student dito sa Australia kasi ang mahal kasi. Yung mga nakakapag-aral dito, kailangan mo rin maglabas ng pera. No? Medyo kailangan mo rin ng budget talaga eh. Nasa na yung elevator na wala na ako. Naririnig mo ba ako? Oo. Ay, ito pala si Kuya. Pwede ba magtanong? Magkano yung... Pwede magtanong? Di ba pag mag-aaral ka dito, kailangan mo rin maglabas ng pera muna?
Sige. Magkano? Yung sa Pwede ba? pocket money ba? Ay, yung lahat naman lalabas. Sa lahat. Hindi ko sure. Kasi yung parents ko na gano'n. Ay, mayaman yung parents mo. Hindi. Grabe na. Oh, bakit nga? Magkano? Sige, sa mga dito sa vlog para ma-exposure ka. Hindi. Hindi sa ano. Sa ano nang tawag dito. Sa tuition ko lang. Ngayong SEM is 13. 13,000 AUD. AUD? Mm. Ang laki. University kasi. Ah, okay. Bachelor's. Sige nga. Kasi pero pag siguro pag Ano, graduate ka na sa Philippines or mag-aaral ka pa lang talaga dito? mag-aaral pa lang. Kakatapos ko lang ng grade 12 to. Supposedly doon ako mag-first year pero nag-grant yung visa ko dito sa student visa. So dito na. Hindi, ang laki. Mayaman siguro rin parents mo, no? Niremedyo lang. Ito yung ano mo, tuition mo One sem. for one sem. Oo, tapos 26 siya. So, Per year. per year. Oo. Tapos every year tataas pa ata. Di ko sure. Sinasabi ko nga sa vlog, pinangarap ko mag-aral sa Australia pero hindi ko kayang gumastos ng ganun kalaki. Pero pwede ka naman mag-work dito na. Oo. Pwede ka mag-part Pag nagsimula na yung ano, yung classic ko, pwede na ako mag-part-time. Kasi illegal na mag-work ka kapag hindi pa nag-start yung dapat klase mo. magka-klase muna. Oo, klase muna. Ah, Doon na magko-commence yung working rights mo. Oo. So yan guys, no, tinanong natin si Paul, yung tuition niya daw per sem, 13,000 AUD. 487,000 pesos. Tuition pa lang yun ha, syempre mamamasahe ka pa, kailangan mo pa ng titirahan dito. Feeling ko talaga pag mag-aaral ka sa Australia, parang somehow parang almost million yung kailangan mo, no? Kaya sabi ko, pinangarap ko talaga dito pero hindi natupad. Pero nakapunta naman tayo sa Australia ngayon, so okay na rin yun. Gandang-ganda ako sa hostel na to. Itur pa natin yung kanilang kitchen. Ayan, may kitchen dito. Kung may dala kayong mga pagkain outside, pwede kayo dito. May fridge. Ay, ang ganda kasi may ganyan. May kanya-kanyang box so pwede mong ilagay yung iyong mga pagkain sa mga boxes. Hindi siya magulo, no? Tapos, meron ditong ayan, bilihan ng magkano ba dito? O, mga $3 lang. Mabubuhay ka na dyan. Ang dinner mo, isang sneaker. $3, oh. And credit card or debit card lang din yan dyan. May kitchen. Ayan, pwede kayong kumain dito sa kitchen area. May mga saksakan din. I think pwede rin kayo magluto. Ayan. Pwede kayo mag-store ng mga... Pwede nga magluto. Yun yung gusto ko lang sa Australia, yung mga hostel nila. Pwede ka talaga magluto. Ayan. Kaso sino yung hindi naghugas ng pinagkainan dito? Susubok ko kay Pinoy Big Brother. Kuya, nino-nominate ko po si Paul. Hindi po naghugas ng pinagkainan. Forced eviction. Ito, tapos meron din mga kung gusto mo magluto. Kaya, baso. Kung gusto mo magkape. Lahat meron dito, guys. Ayan, may laundry din. Sa lahat ng hostel na pinupuntahan ko sa Australia, guys, lagi may laundry. Kailangan ko na yata mag-laundry para hindi maipon yung aking mga labahan. So, maglo-laundry tayo one of these days. May bilihan na rin dito ng mga Fabcon, laundry powder, ganyan. Magkano ba? Mga 2 lang, oh. 2 Australian dollar lang. So, 80 pesos lang. So, yeah, no. Do you want to say hi to my video? Oh, hey. Where are you from? Adelaide. What? Adelaide. Adelaide? Oh, I'm actually going to Adelaide also. Oh, you are? Yeah. Just in the center. I'm just gonna stay there for 5 days. Nice. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Ang ganda ng Canberra. Ang dami nating nami-meet na tao dito sa Canberra. Tapos parang feeling ko ang daming nagbabakasyon. Mga taga-Adelaide sila. Tapos maraming mga students, no? Mga on the younger side. Ano ang gagawin natin ngayon? May mga nasa itinerary ako, pero parang gusto ko lang maglakad-lakad sa city, to be honest. Guys, ang ganda ng location ng hostel natin. 3-minute walk lang siya sa pinaka-mismong Central Business District or CBD. So, andyan yung hotel natin. Tapos, itong area na to yung CBD na, oh. Tapos may coast din doon, oh. Laging may dito eh. May dagat. Ay, dagat ba? River. May river pala. Ay, sobrang gusto ko yung Canberra. Alam mo, pag nagkakaedad ka na, ma-appreciate mo rin yung mga ganitong city, di ba? Yung parang city na ganyan, livable, walkable, ang ganda, modern. Kasi hindi siya magulo. Oh my God.
Gusto ko yung mga ganitong city. Kagaya ng mga Slovenia. Di ba na nag-Europe tayo? Slovenia, Slovakia. Basta yung mga hindi masyadong kilala. Tapos pag pinupuntahan natin, ang ganda pala, no? Yun yung mga gusto ko. Eh, ako pa naman hilig ako maglakad, di ba? Yun yung pinaka gusto kong ginagawa sa buhay, ang maglakad. Tapos makakakita ka ng mga ganitong lalakaran. Parang, ang ganda. Meyer. May fountain. May mga shopping, ano dito, stores, shops. Mall pa dito guys, Canberra Center. Super lapit lang sa hostel ko. Andun lang yung hostel ko sa kanto. Dito, sa likod ditong building na yan. Kasi may mall na dito. Canberra Center. Ay! Daming ibon. Pero alas 5 pa lang medyo patahimik na, no? Yun lang dito yung mga ano sa Australia. Para mga alas 5, alas 6, close na agad yung mga malls. Minsan may mga umaabot naman ng alas 7. Pero yung mga supermarket, yung Coles saka Woolies. Woolies yung Woolworth. Doon sa Sydney, maabot naman siya ng mga 11, 12 a.m. no? Pang introvert ang Canberra guys. Kung introvert ka, this is your place. Ang naririnig mo lang mga huni. Mga huni ng ibon. Charing lang. May mga tao naman doon. Grabe naman kayo. May mga tao naman dyan. Oh. Feeling ko talaga maganda ang Canberra ng autumn. Kasi ang dami nilang ganitong puno. Oh. Naglagas na kasi winter na. Siguro pag autumn to maganda yung kulay. May tip ako sa inyo guys. Punta kayo ng Canberra ng autumn. Feeling ko mas maganda. Mas lively yung kanyang atmosphere. Anong months kayang autumn dito? Before winter. So ang winter kasi is May, June, July. Siguro mga April, March, April, ganun, autumn yun. Isa pa sa mga reason kung bakit naging capital ang Canberra is also okay yung kanyang weather, no? Malamig siya, tas siguro kapag summer hindi rin siya super mainit. I'm not sure, comment down below guys mga alam. Kasi pag sa Sydney, mainit pag summer, 'di ba? Mainit. Pag winter, hindi siya yung extreme winter sa Sydney. Pero sa Melbourne and then sa Canberra, pag winter yata mas malamig dito. So I'm not sure kung yung summer mas mainit din. Pero isa doon sa mga reason kung bakit siya na pili is because of its weather. First, to resolve the rivalry between Sydney and Melbourne. Second, because of its location. Nasa gitna siya ng Sydney and Melbourne. And then number 3, because of its weather. Weather update. Tapos dito pa guys, sa Australia, isa sa mga ano ko, minsan kasi pag nagkaka-eye to eye kayo ng tao, minsan mag-i-smile sila or gaganon sila sa'yo, no? Eh, ako naman hindi naman ako sanay, di ba, na parang stranger magaganon. Minsan napapaganon ako, tapos late ko na-realize na, hala, hindi ako nag-reciprocate. Alam mo yon minsan kasi nag-i-smile sila sa'yo, tapos ako parang, inaano ko agad yung eyes ko. Tapos bigla ko na-realize, oh my gosh, hindi ako nag-reciprocate dun sa, yun yung i-consider nyo guys, ha. Minsan kapag nagkaka-eye to eye kayo, mag-i-smile sila or mag-gaganon sila kasi parang, siguro it's their culture. Pero tayo kasi hindi naman tayo sanay na makipag-ganon sa stranger, no? So, nakakalimutan ko. Tapos minsan nare-realize ko, oh my God. Tapos gaganon ako sa kanya na parang, wait, wala na. Nakaalis na siya, guys. So basically, itong area where I'm staying is the CBD na talaga, no? Tsaka dito, pansin ko yung mga sasakyan, always sila nag-giveaway. I love it. Pag may tatawid na pedestrian, laging nag-giveaway. Sa Sydney, medyo may mga drivers na umiinit yung ulo. Parang may few instances, mga 2 yata na parang nagpit-pit siya sa amin. Hindi lang naman ako mag-isa na tumatawid. Marami kami, tapos parang malapit na yata mag-green. Tut, ginanon niya kami. Pero dito, sa Canberra, parang nag-giveaway sila. Which is good. Ayan. Ang ganda ng area kasi parang city, CBD area. Betty's Burgers. Or mag-pub na tayo. Kasi di ba may mga nagsasabi na sa pub daw masarap yung mga Australian food. Pero nag-i-enjoy pa kasi ako maglakad. Wait lang. Ito naman si Anita, no? The famous gelato. Even sa Sydney meron ito. Anita Gelato. Then dito may mga wood-fired pizza. Social lang Anita, no? May pag-gold.
hinawakan. Tasting China. Ano ba yan? Nai-enjoy ko yung Sydney, nai-enjoy ko. Parang ba't nai-enjoy ko yung Canberra? Canberra pala, Canberra. Tesla, may Tesla dito. Kung hayahay sa Sydney at laid back, kamusta naman ang Canberra, guys? Mas hayahay pa dito. No? Kung gusto mo ng hayahay na buhay, go to Australia. Guys, pumasok ako sa isang mall kasi nakita ko yung Coles. Nasa may pintuan pa lang sa labas, kitang-kita na siya. So, at least may Coles din dito kung gusto niyo mag-grocery, share tea, milk tea, Baker's Delight, Fitness First, may gym pa dyan, no? Yes, meron ditong pub. Gusto ko mag-pub, kaso okay. Ayun, meron sila Kingfish Sashimi. Ayan, 25 lang. Ay, mahal pala. Mahal, $76. Mati, magkano yun? Guys, ang $76, bibigyan kanila ng 8 of our favorite dishes. So, parang fine dining, 8-course meal. Pero ang 76 is 2.8. So, yun bang itry natin? Kasi baka marami namang serving yan, no? Meron sila mga a la carte lang. Feeling ko kaya naman natin, oh. Meron naman mga $28, so mga 1,000 pesos din pala. What if magganto na lang tayo, no? Just feed me. Pas 8 na yun. Deserve ko ba? Ano? Try natin? 2,800 pesos. Kasi ang mahal din naman kasi ng dinner sa Australia, di ba? 1,000 din. So ito para mga times 3. 2,800. Nagtatry ba tayo ng pub? For a change. For a change. Tara, kasi lagi lang tayo nag-grocery, di ba? Yung mga Coles, ganun. I-balance natin. Minsan, budget tayo. Minsan, pasosyal tayo. 2.8. Sige, kasi 3 days lang naman tayo sa Canberra. Let's make the most out of this. Let's have our 8-course meal. Fine dining. Charot. Let's go, tara. Guys, nandito tayo. Oh my gosh, parang walang tao. Makamahal nga dito. Hello. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, thank you. For one? Yeah, of course. Bear with me 1 second, I'm sorry. Yep, sure. No worries. Tayo ng kanilang 8-course na meal. So sila yung magde-decide. Pero magtatanong sila kung meron akong mga food allergies. Wala naman ako. Para siguro if meron kang food allergies, iwasan nila. So sinabi ko, too much ba yung isang yun for one person? Sabi naman ng waiter, parang kaya naman doon ng one person. Pero parang ang dami nun, 8 courses. Baka hindi naman ganun kalalaki yung serving. Let's go. Ito yung pub, guys. Restaurant. Okay guys, ito na. Serve na nila yung first course. Ito is parang sashimi, no? Parang small portions lang naman siya. So, hindi tayo super mabusog. Hindi ko napakinggan kung ano to. Parang sausage. Sausage na may parang, alam mo yung ano ng siopaw? Parang, ano? Kwapaw ba yun? Kwapaw? Parang ganun siya. Let's go. Ang hirap maging ano. Ang hirap maging hindi marunong sa mga ganitong bagay. Medyo mainit. Okay guys, start na tayo, ha? Paano ba ito kinakain? Nilalagyan ba ito ng sabaw? Wait lang, huwag tayo masyadong pahalata, baka sipin nilang first time. Which is true naman. Rin. Tama kaya itong pagkain ko. Mag-cooperate ka, nakakahiya sa kanila, hindi ko makuha. Mag-cooperate ka kasi tinitignan na nila ako. Itong pagkain, ayaw mag-cooperate, nakakahiya. Ayan. Tuna na may orange or parang lemon. Medyo sour. Sour yung kanyang ito. Parang feeling ko perfect na appetizer. I love the tuna. Hindi siya like malansa. Medyo manipis lang yung cut niya. Unlike yung tuna sa Japan, yung sashimi sa Japan, sa Sapporo. Super favorite ko. But I love it kasi hindi malansa. First course finished. Our second course is BS Accountancy. Charot. Ito siya. Kita niyo ba? So parang may bread, may sausage, and may mga nakalagay na hindi natin alam. May mga sauce. Ayun, may sauce dito.
Yung sauce niya, alam mo yung parang medyo sauce ng siopaw na a little salty. Gusto ko yung texture na may yung texture na merong mga nagka-crunch. Sausage is not sweet kagaya ng parang longganisa sa atin. May maanghang na flavor. I'm not sure kung galing sa sausage yun. It's more of like vegan sausage. Yung sausage na hindi matamis. Vegan ba yun? Ilocos sausage, ganun. That's good. So may nakarating na tayo ng Australia pero yung panlasa ko, vegan longganisa. Sa dami ng maiko-compare natin, yung panlasa ko doon lang yung inabot. Yun lang yung naalala kong lasa, vegan longganisa. Guys, ito na yung ating second course. So tatlo yung binigay nilang dishes for a second course. Ito daw is bam ba? Parang sabi bam salad. This is parang eggplant na pinirito with some styling. And ito yung kanilang squid. So yan yung tatlong dishes. First time ko ba ito ginawa sa buong buhay ko? Parang meron nagsiserve ng first course, second course, third course. Kasi dati nakafocus lang naman ako sa course ko, which is accountancy. But now, nandito na tayo. One course na lang tayo. Second course. Ano yun? Ano ko na? Ano yun, B? Nalasahan ko lang may suka. Para siyang... ano kaya yun? Parang pipino? Ay, hindi siya pipino. Parang... Ano nga ba yung white na gulay? Yung full review ko po lang. Galong-galong lang. Wait lang, masyadong maingay, dapat seryoso. Ang daming texture from the nuts. Nuts lang yung alam ko. Yung mga gulay na white. Hindi yun, no? Ano ba yan? Kasi ito na red. Na parang parang wire. Barbed wire. Parang hindi ko alam. Ito, maraming ganitong red. Parang wire. Pinakain ba ito? Parang pag sa mga party, di ba? Yun yung parang confetti. Ganun. Sarap ito. Oh God. Ang sarap. So far, ito yung pinaka-favorite ko. Eggplant siya, pero matamis. Tignan mo guys. Alam mo yung luto ng banana cue? Pero instead of banana, eggplant. Ang sarap. Pwede nyo gawin sa Philippines, guys. Talong yan, no? Eggplant yan. Crunchy. Parang banana cue, pero egg. Ang sarap. Pwede nyo gawing dish to. First time ko nakakain ng talong na matamis, guys. Ang sarap nito. Diba usually kasi ang talong, pag inisip mo, ang luto niya mga tortang talong with egg or... Kasi hindi mo siya iisipin na pwede palang maging dessert or matamis ang talong. Ang sarap. Wow. Ito naman squid. So lang natin sa mayonnaise. Squid. Wow. Calamares. Calamares siya pero sobrang crunchy. Sarap ng crunch. Maalat. Crunchy. Perfect snack. Meron din kang biligay na parang lime. Siguro ibinubuhos ko. Pampatagal umay. Pero ito, sige nga, lagyan natin yung lime kasi matamis to eh. Matamis is may lime. Parang naging sweet and sour na siya. Kung kanina dessert siya, parang dessert. Ito binabalansin niya. Kung ayaw nyo ng sobrang matamis, you put this. I love this, I love this. Yung salad gusto ko rin, pero hindi ko lang maintindihan kung ano yung mga ingredients niya. Guys, nakita nila na nagbe-video ako, so may binigay yung parang chef doon. Binigay niya ako ng spring roll. So merong mayonnaise, let's try it. Parang hot. Wow. Parang hot na. Ulang.
Wow! Nape-pressure ako kasi nakatingin sila. Pero ang init kasi, kinain ko kagad. Pero spring roll siya na parang may mga mixed vegetable. Mmm. Yan. Mmm. Ayan. Guys, may mga gulay na hindi ko kilala kung ano sila. Pero masarap siya. Pero hindi ko alam yung mga gulay. Pero tignan mo. Di ba sa atin parang ano tayo sa toge lang? Ito parang meron sila mga black na gulay. Tanongin ko yung chef kung anong gulay to. Excuse me. May I know what's inside? What's There's this? a shiitake cheese and cabbage, Cabbage and shiitake? mushroom. Oh, mushroom. Oh, yeah. Yeah, thank you so much. Mushroom, guys. Yun pala yung lasa na nalalasahan ko. Sabi ko, anong lasa ba to na parang mushroom? Ito palang black na yan. Mushroom. Akala ko nung una, medyo may seafood na lasa siya. Akala ko parang mga scallops, ganun. Kasi may lasa siyang ganun na seafood. Yung pala mushroom. Oh my God, guys, kailangan ko pa talagang kumain ng maraming pagkain. Hindi ko nalalasahan kung anong ingredients. But thank you so much, chef, for giving this. Guys, ito na yung ating main dish. So, meron tayong fried rice dito with egg. Meron tayong broccoli, ang healthy natin for today's video. And then, meron tayong pork, cutlets. Woo! Okay guys, ready for our mains. So, start natin sa pork. Kita nyo ba? So, yan. Pork cutlets. Merong, ano ba tawag dito? Sauce. Wow. Para siyang pork barbecue na hindi matigas. Wow. Para na siyang chicken, so sobrang lambot niya. But actually, it's pork. Partner natin sa rice. Actually, nabusog na ako sa kanina. Yung mga hindi pa siya yung mains nun, nakakabusog na yung hindi pa lang mains. Ito may rice dito. Ang sarap. Naalala ko yung fried rice ng Bangkok or fried rice ng China. Yung masarap. Ayun, marami din ano. Partner natin ng broccoli. Cheers, guys. Kinakain ba pati yung ganito? Broccoli niyo yung mga sesame seeds. Yung restaurant more on parang dating spot siya. Tingnan niyo yung sa mga katabi ko. Magka-date. Dating myself. Huwag kayong mahiya to date yourself, to treat yourself. Okay lang naman, may mga bagay na okay lang gawin mag-isa. And it's okay. May local language. Yeah, So that's you, fine. yeah. What's your YouTube channel? You can subscribe. Yeah, you can see your face. Say hi to my video first. This is Chef. Thank you, Chef. Hi, Internet. What's Love your you. name? It's Grace. Great, yeah. Hi guys, thank you so much. That's okay, no worries. YouTube channel. Okay, say Oh my hi. god. Hi. What's your name? Hey Marvin, I'm Prakash. I work at Wilma. Thank you for dining in with us. Yeah, my pleasure. Hi, Marvin. I'm Charlie. Thank you for dining at Wilma. Thank you so much. Thank you guys. Bye-bye. Hope to see you next time. Yeah, sure. Thank you. Oh my God, guys. The service, the people, 10 out of 10. Ang babait ng mga tao. Every now and then, check how's the food, do you like it? Tapos si chef pa, nakikita kasi ni chef na akala niya siguro magaling ako mag food review. Mga joke ka lang, hindi ko nga malasahan yung mushroom kanina. Na mushroom pala yun. Tapos nakikita niya kasi na parang kain ako nag-video. Sabi niya na may pinatry siya sa akin, yung parang isa pang dish. Sobrang tambusog ako kasi ang laki ng portion, lalo na ng mains. Kasi di ba bago magsimula yung main dish, ang dami nang nilang binigay na food. So, busog na ako. Pagkadating ng main dish, super busog na ako. Ngayon parang feeling ko nag-buffet ako. But yeah, I really love yung service. Yung mga tao dito na sobrang friendly. I love it. I love Canberra. No? First day pa lang natin. Ang gaganda na naman nangyayari. Okay yung mga tao, yung mga marami tayong nami-meet na mga iba-ibang tao dito sa Canberra. So, good first impression. Para may idea lang kayo, tipping culture dito sa Australia. Parang feeling ko, kasama na yung may nakasunod doon SC. SC is parang service charge. So, parang yun yung parang service charge mo doon sa crew. Parang 10%. 10% kasi dapat di ba 78 point something lang.
naging 86. So nag-add pa sila ng 7.9, which is 10% of the bill. But I'm happy naman with the service. Nakita nyo naman sobrang friendly nila. They always check up on me. So okay lang din sa akin. So ayun lang, para magkaroon kayo ng idea, if ever kakain kayo sa mga pubs or mga ganyong restaurants, baka mga ganon, 5 to 10% ang service charge. Mas malamig dito sa Canberra, diba 8 degrees, pero it feels like, yung kanyang feels like is 4. Ang lamig. Di ba sa Sydney kasi usually lumalamig naman mga 12 ng gabi, 12 degrees, ganun, 13 degrees. Pero dito 8, tapos 4 degrees yung kanyang feels like. Winter na winter dito, guys. Woo! Yes, I'm just walking around the city. Pansin ko dito sa Australia, no, yung mga tao mahilig mag-eat out. No? Yung mga Australians mahilig sila kumain sa labas. Mag-eat out, mag-inuman, wine, kwentuhan. Ganyan yung mga trip nila sa life. Grabe, ang tahimik ng Canberra, no? Pero kahit naman siguro saan sa Australia, pag gumagabi, tumatahimik na siya. Pero ang sarap na maglakad-lakad. Another livable city. Yan guys, sarado na yung mall nila. 6:30 PM na ngayon. Siguro kanina pa mga alas 6 or alas 5 to nagsara. Pero marami din namang malls dito actually. Kung ma-city ka naman na tao, tas ayaw mo na magulo na city, you may want to consider Canberra. Tas di ba nga marami nag-aaral dito? Kasi minsan, mas madali ata makapag-aral sa mga ganito regional. Kasi di ba big cities like Melbourne, Sydney, ganyan. Minsan medyo mahirap or mas mahal yung mga universities doon. Pero if gusto mo ng mas another option ng pag-aaralan, Canberra. Ayun nga lang, medyo tahimik siya. Pero kung introvert ka naman, siguro hindi naman tumalungkot kung may mga friends ka. Malungkot siya feeling ko kung wala kang friends. Pero kung magkaroon ka na ng mga friends sa nakaklase mo, mga katrabaho mo, I think nagiging masaya na lang naman yung city eh. Kanina nga nakausap ko si Usop, no, yung sa bus. Sabi ko na, bakit ka mag-Australia? May mga kakilala ka ba dito? Sabi niya wala. Sabi niya meron lang daw siyang isang friend na pag-i-stayhan dito sa Canberra ng few days. Tapos habang naghahanap siya ng kanyang bahay. Pag nakahanap na siya ng kanyang bahay, bubukod na siya. Sabi ko bakit? Sabi niya parang I want to live my own life. Ganun. Siguro kung gusto mong mag-restart ng life mo. Kasi dati ginawa ko rin yun. Pero sa Bacolod, no? Nag-work ako sa Bacolod for almost 2 years. Wala akong kakilala. It's a small city lang din compared to Manila. Pero naging masaya yung stay ko doon kasi nga nagkaroon ako ng mga friends. Feeling ko kapag nagkakaroon ka na ng mga friends sa isang lugar, nagiging happy na lang siya, no? Nagiging masaya na siya. Kasi medyo madilim na sa area na to. May park dito. Oh. Siguro puntahan natin to ng maaga. Pero ngayon kasi, madilim na, wag tayo dyan. Yan, may park dito. Buildings. Balik tayo dun sa may mga ilaw dito sa area na to. Grabe guys. An introvert's paradise. Kung gusto mo lang mag-moment, bili ka ng something like burger sa convenience store. Moment ka dito. Even sa mga online, no, sinasabi nila na parang Canberra is boring, don't go there. So I went. So I went because everybody said na it's boring. Feeling ko it's quiet. But it's not necessarily boring. Siguro depende rin sa personality mo. Siguro ako, I appreciate this kind of cities na medyo laid back, modern laid back. Pero gusto ko rin yung mga like Japan na vibrant. Depende sa mood ko. Nag-a-adjust ako. Kung ganito yung city, ini-enjoy ko siya. And then, nakita mo naman yung mga tao, no? I think people are nicer. Kasi nga, mas maliit na city, so hindi ganun ka-busy yung mga tao. Mas may time sila makipag-interact. So, I think, nandun yung merong mas personal connection. BOQ! Bank of Queensland ba ang BOQ? Nakikita ko rin to nung nag-accountant pa ako. Lagi may mga BOQ Bank. Ano bang ibig sabihin ng Q? Bank of Queensland? Ano yung Q? Hindi ko alam. Parang TikToker, no? TikToker ka, yung sumasayaw ka ng mga wow. Ganun. Pwede ka Canberra, no? Kasi pwede ka magsayaw-sayaw dito sa gilid-gilid, ganyan. Mag-set up ka ng tripod mo dyan, tapos gumaganon kayo. Bitch, mag-ghost. Walang sasaway sa'yo kasi tahimik. Although may mga paisa-isa naman, kagaya ni ate, ayun. May mga paisa-isa ka namang nakakasalubong. Guys, i-share ko na sa inyo yung diba sabi ko sa last vlog na i-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa Sydney for
8 days and 7 nights. So yan, i-summarize ko muna yung bawat ginastos ko, tapos i-share ko na sa inyo para nandito lang ako sa hostel, katapat ko pa rin si Paul. Di ba nakita niyo si Paul kanina? Paul, bagay ka. Ang dami na namin kwentuhan ni Paul kasi ang ganda lang niya ng journey niya kasi mag-aaral siya dito, ganyan. Yung dati kong pangarap na gawin sa Australia, si Paul yung gumagawa ngayon. Yung share ko sa inyo yung ating nagastos sa 8 nights and 7 days sa Sydney. So, ito, yung round trip na flight. Again, kasi ito na book ko ng seat sale to ng Cebu Pacific, di ba? So, mura siya kasi nga naka-seat sale. Magkano yung ticket mo, Paul? Papunta? $100. Ayan, Cebu Pacific kasi ito guys, round trip, 12,363 kasi naka-piso sale to. Tapos nag-add ako ng luggage kasi wala pang luggage to, no? So, ang round trip na luggage, 4,620. Plus, nagbayad ako ng travel tax, 1,620. Tapos sa hotel naman, nagstay ako ng 7 nights sa Sydney and 4 nights sa Wake Up Hostel, 3 nights sa The Pods. So, ito yung presyo, 6,004 tsaka 6,600. So, itong total kong hotel, 13,157. Bale, sa isang hostel ko, 1,600 per night. Pero ito kasi yung walang harang. Ito yung 2,200 per night. Ito yung may privacy ng slide. So, mas gusto ko tong may privacy. Tapos sa food ko, since naka-card lang ako dito, trinak ko na rin sa aking online banking. So, ayan. Naka-formula yan dyan sa taas. Yung mga Plinas Plus ko. Umabot siya ng 13,408. Bale, umaabot na 1,600 per day ako. Kasi di ba minsan nag-grocery lang ako. Minsan mo kumakain tayo sa labas ng medyo mahal. Pero combination siya ng grocery at sa restaurant. So, yun yung budget ko. Transportation naman, for 8 days, umabot ako ng 1,393. Ito yung mga train, mga trams, buses natin. And then activities, ito yung sa Blue Mountain. Tapos bumili pa ako ng ticket, no? Doon sa Steep. So, umabot siya ng 5,828. So, ang total na nagastos natin ng 8 days or 7 nights sa Sydney ay 52,389. Yan lang guys, no? Not too bad naman, no? 52,000 for like 8 days in Sydney. May airfare na, may flight na, pagkain, hotel activities. Magdagdag na lang kayo ng konti siguro kung marami kayong gustong activities pa na gawin or kung magstay kayo sa mas magandang hotel. But basically, at least magkaroon kayo ng idea, no?